Dahil buo na ang guidelines para sa pag-livestream ng mga pagdinig ng Independent Commission for Infrastructure hinggil sa manumalyang flood control projects, itinakda na rin ang mga kondisyon para sa mga ihiling ng executive session. Ang executive session ay katulad din ng ginagawa ng Senado at Kamara, kung saan sa halip na isa lang sa naka-livestream na hearing ang resource persons, pinupulong na lamang sila sa isang closed door o pribadong sesyon. Kabilang sa mga ikokonsidera ng komisyon para sa executive session ay kung ang impormasyong ilalahad ng isang resource person ay pwedeng makaapekto sa national interest o national security, kung malalagay sa peligro ang kanyang buhay, o kung ang impormasyon ay magiging hadlang lamang sa investigasyon. The Commission may grant such requests if it determines that these have sufficient and factual basis and that granting them will not delay or hinder the Commission on fulfilling its mandate. Babala naman ng komisyon ang mga maglilik o maglalabas ng mahalagang impormasyon mula sa executive sessions ay mahaharap sa mga kaukulang civil at criminal liability. Samantala, sinabi ng ICI na ang mga pagdinig ay mapapanood ng live sa Facebook o sa YouTube. Obligahin ng media networks na kumuha ng permit bago i-broadcast ng live ang hearings. Pero may mga limitasyon sa mga maaaring ipakita sa publiko, tulad ng mga confidential o classified na dokumento. Maaari ring ipag-utos ng komisyon ang pag-blur o pagtatago sa muka ng mga harap na testigo o pag-mute ng audio output. Pwedeng ipahinto ang live streaming anumang oras kung may makikitang paglabag sa mga panuntunan. The Commission carefully weighed rights of equal importance. First, the Filipino people's right to information, and second, the right of resource persons and of individuals who may be mentioned during the proceedings to due process. Sa susunod na linggo ay inaasahang magsisimula na ang live streaming ng mga pagdinig, pero hindi muna ibinahagi ng ICI ang listahan ng mga inimbitahang resource persons. Harley Valbena para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.